Noon pa man, nasa Old Testament pa lang, nandun na talaga. Actually, before the foundation of the world, ready na ang kaligtasan natin. Ganun tayo minamahal ng Diyos. Kung makasalanan tayo by chance, kailangan may tatakbuhan tayong refuge. Sino ang city of refuge? Nating mga tao. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ang Psalm 91 ay napaka-powerful na sa ating mga believers. Why? Because the Holy Spirit is inside our born-again spirit. Mas nananamnam natin, mas nararamdaman natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 11, sabi diyan, so will my word be which goes out of my mouth, sabi ng Lord, yung galing sa bibig niya. It will not return to me void. Ano ba ibig sabihin ng void? Useless, without result. No, hindi daw babalik yung salita ng Diyos ng walang kabuluhan. So kapag inuusal natin ang mga pangako ng Diyos, bumabalik yun sa atin. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng salita niya ay may kabuluhan. At lahat yun ay oo. All the promises of God are yes in Christ and amen. Amen? So kahit sa Old Testament itong Psalm 91, mas makapangyarihan ito sa atin. Okay, last Sunday, pinag-usapan natin ang Psalm 91 verse 1 and 2. Sabay-sabay tayo. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Mas madaling kabisaduhin, paunti-unti, lalo na yung may mga, may mga 20% discount. No, kung hindi nyo kabisaduhin na natin. Amen? Kasi nakita natin last week, na miski ang mga Hudyo, mahalaga sa kanila itong protection na ito, itong salita ng Diyos na ito, ang divine protection na ito. Last week din, pinag-usapan natin yung mga naka-underline dyan, yung dwell. Ibig sabihin ng dwell ay yung to rest in the finished work of Christ. Secret place, kanina yung kanta, nananatili sa iyong lilim. Diba yung under the shadow? No, nasa lilim tayo. 'Di ba pagka mainit ang araw o kaya yung bata na lang. 'Di ba pagka takot siya, may kinakatakutan siya, ano ginagawa ng bata? Kumakapit dito Tapos magtatago sa nanay or sa tatay. So ganun tayo. Lahat ng kinakatakutan natin, hinaharang ng Panginoon. Dahil tayo'y nasa lilim, nasa under the shadow of the Almighty. At ang secret place, sabi nga ng kabataan, safe space. Saan ba yung secret place natin? Katabi lang naman tayo ni Kristo sa langit. Kung saan nakaupo si Kristo, nandoon din tayo. Amen? Amen ba? Amen. At pinag-aralan din natin yung Most High. Ano yung Most High sa Hebrew? Salamat sa isang nagsalita. Elyon, Almighty, Lord, and my God. Ngayon, pagpapatuloy natin yan. Sa mga wala dito nung abangan nyo, i-upload yan sa Facebook. Pagpapatuloy natin ang verse 2. Okay, Psalms 91 verse 2. I will say of the Lord, Yahweh, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Okay, pag-aralan uli natin yung Yahweh. Ang Yahweh po, it was revealed to Moses. No, ni-reveal iyan kay Moses. First time ni-reveal ito kay Moses. Kailan? Minsan si Moses,
No, nagtender ng ship, nagpapastol siya ng kanyang mga tupa. Hanggang nakita niya may burning bush. Yung burning bush hindi naman natutupok, pero may apoy. Pero hindi natutupok. Hanggang sa tinawag siya ng Panginoon doon sa may burning bush. Moses, Moses, sabi ng Diyos. Ano po yun? Lumapit siya. Ipapadala kita sa mga Israelita. Sabing ganyan. At ikaw ang magliligtas sa kanila mula sa Egypt. Nag-hesitant si Diyos, si Moses. Ako? Alam mo, minsan ganun tayo eh. Ako? Nahihiya ako. Maglilingkod ako dyan. Ayoko nga tumayo. Baka mamaya, nanginig na ako, magpe-pray. Nagaganyan na yung mic. Ako? Minsan umaayaw tayo. Ganun din si Moses. Pero sabi ni Moses sa Panginoon, paano po yan? Sabi niya, kung tinanong ako ng mga Israelita, kanino galing yung utos na yan? Anong sasabihin ko? So, ang sabi ng Diyos sa Exodus chapter 3, verse 13 to 14. God replied to Moses. Ano sabi? I am who I am. Say this to the people of Israel. I am has sent me to you. Ako ang nag-send sa iyo. I am who I am. Verse 15, God also said to Moses, say this to the people of Israel. Yahweh, the God of your ancestors, ayan no, Yahweh. Anong pangalan? Yahweh. Na-reveal na ni Lord yung pangalan niya. Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my eternal name, my name to remember for all generations. What is the eternal name of God? Para ba? Tama ba sagot ko? Ay nang, Yahweh, tama! Pwede na sumigaw, Yahweh! Yahweh! Alam nyo, yung Yahweh, hindi yan talaga mabanggit ng mga Israelita eh. Takot sila. No? Kaya nga, ang sabi nila, baka daw yung hininga natin, baka daw yun yung pangalan ng Diyos. Bakit? Mamaya, later on, titignan natin bakit. It was revealed to Moses, I am what I am, or I will be what I will be. It is a verb which describes Yahweh. Oo. Sa akala natin pangalan, noun. Di ba pangalan, noun? Pagkilala mo, proper noun? Hindi. Nakakapagtaka, di ba? Pero ito ang katotohanan. Ang Yahweh ay verb. Bakit? Kasi ang Diyos laging kumikilos sa buhay ng mga taong naniniwala sa Kanya. Laging may aksyon ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ay malungkot, a-action ng Lord. Sige, palakpakan natin ng Lord. Kung ikaw ay nanghihina, siya ang ating kalakasan. Amen. Kung tayo ay naguguluhan, siya ang ating kapayapaan. Amen. Laging may aksyon ng Panginoon. Amen ba? Yahweh is always present. He is not bound of time and space. Tayo lang ang mayroong relo. Kaya tayo naiinip sa mga pinagpe-pray natin. Ang Diyos wala. Hindi siya bound sa time. Basta alam niya kung kailan mo kailangan yung hinihingi mo. Doon niya ibibigay. Amen? At hindi rin siya bound ng space. No, ano yung space? Kahit nasaan ka ngayon dahil ikaw ay believers, you can communicate with God. Amen. Kaya mong makipag-usap. Kahit nakahiga, nakatuwad, nakatayo, kahit saan ka lugar. Present, always present si Lord. Amen. He is present even in the wilderness. Alam niyo yung wilderness? Sa kawalan. Minsan,
Ano na, Lord? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Present siya. Nakakalimutan mo lang minsan at hindi mo siya napapansin. Pero present siya. Sa panahon na guguluhan ka, present siya. Sa mga calling mo, sa joy, sa happiness mo, malungkot ka, masaya ka, nandyan siya. Lagi mo siyang kasama. Sabihin mo nga, lagi kong kasama si Lord. Alam nyo, nung araw, no? Yan, YHWH. Nilagyan lang yan ng vowels para mabanggit natin. Pero sa Hebrew, ang tawag dyan, tetragrammaton. Ibig sabihin, 4 letters lang. Okay? Nung ancient Hebrews writing, no? Tignan natin, pakikita ko sa inyo. Hindi kagaya nung mga A, B, C, D, E, F, G natin. Hindi kagaya ng alphabets natin. Ang mga sulat nila, mga drawing, ayan yung mga sample. No? Kaya makikita nyo, di ba pagka nanonood kayo ng mga history, no, sa mga documents, may mga nakaukit na mga, ano ba ito, yung mga hayop, ang itsura, nandoon sa mga bato. Kasi ganun yung mga writings ng unang panahon. Now, tignan natin yung YHWH. Kunin natin. Yod, He, Vav, He. Tignan natin yung mga meaning. Ang yod, yung may ganon, yan yung modern na. Yung merong kulay puti, yan yung paleo writings, yan yung lumang sulat ng Hebrew. Ang yod, para ano yan, nagsisimbolo ng hand. Nakikita niyo yung drawing, malabo yata, ano? Yung hand. Ano ibig sabihin ng hand? Ang Diyos nagre-reach out sa atin. Nagre-reach out sa atin ang Diyos. Ang He. Sabihin nyo nga, He. Wag He. Galit yun. Hindi. He. Hininga nga He. Ibig sabihin, behold. Para itong yung drawing niya nung parang nag-worship na isang tao, nakataas yung kamay, or window. Para siyang window. Ano yung window? Pagka binuksan mo yung hangin, anong nalalanghap mo? Ay, binuksan mo yung window, anong nalalanghap mo? Hangin. Nagkamali. Pag binuksan mo ang window, nalalanghap mo yung hangin. Yun yung divine inhalation. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, di ba? Yung nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya para magkabuhay. Nakikita niyo yung name? Hand, nilikha tayo ng Diyos. Window, hinihingahan tayo. Kaya lang, dumating ang panahon, dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Diyos. Pagdating sa Vav, sabi mo nga Vav. Kaya lang malambing yan Vav. The nail. May naiisip ba kayo? Pagpako. Naiisip nyo kung sino ang napako? Ang nail, meaning to secure, to connect, no? To join together the heaven and the earth, God and man, to join together. Di ba napahiwalay? Dahil sa finished work ni Jesus, napako siya sa krus, to join together. And pagdating sa hay uli, behold, nire-enforce niya yung hay sa taas. Ibinalik niya yung buhay. No, muli tayo nabuhay. Sa lahat ng nagtumanggap sa Panginoon, tayo ay nagkaroon ng buhay. Binago niya yung buhay natin na dating makasalanan. No? Tayo ngayon ay holy and righteous na sa harapan ng Panginoon. Amen? So nakita niyo yung connection? Nakita niyo yung connection? Ang Diyos ang nag-reach out sa atin, binigyan tayo ng buhay, dahil sa kasalanan tayo'y nahiwalay. Ngunit, dahil sa cross, tayo ay muling
na buhay. Yahweh. Amen? Amen? Palakpakan naman natin ng Diyos. God. Thank you, Lord. Pinag-aaralan ko to. Wow, Lord, grabe ang revelation mo. Tatay, hindi ko to pinapansin, pero grabe pala ikaw. Noon pa man, nasa Old Testament pa lang, nandun na talaga. Actually, before the foundation of the world, ready na ang kaligtasan natin. Ganun tayo minamahal ng Diyos. Amen? Kay Moses ni-reveal ang I am. Kaya kanina sinabi ni Pastor Val, di ba? Sabi niya, alalahanin nyo, I am the bread of life. Si Lord ang I am, si God, si Yahweh ang I am. Amen? Okay, alam niyo po ba, Yahweh, si Jesus may sinabi sa John chapter 8 verse 58. Ang sabi dyan ni Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Kanino sinabi yung I am what I am? Kay Moses. Pero si Jesus sinabi dyan, I am. So Yahweh is Jesus. Jesus is Yahweh. Wow. Jesus is Yahweh in Hebrew. Yeshua means save. Jesus name, ang Jesus sa Hebrew, kasi Jesus English translation na yan Sa Hebrew, Yeshua. Yeshua means save. Jesus saves. Yahweh saves. Kaya kung ikaw ay broke ngayon, Yahweh saves. Kung may sakit ka, Yahweh saves. Kung ano ba yung whatever you need, Yahweh saves. Ang answer dyan, Jesus saves, Yeshua save. Lagi tayong pinoprotektahan, inililigtas ng Panginoon. Si Jesus ang nag-fulfill lahat ng covenant, alang-alang sa atin. Amen? So let's move on. Psalms 91 verse 2 uli. I will say of the Lord. Yung I will say of the Lord is a bold declaration. I will say of the Lord. This is not silent belief. It's spoken faith. Naalala nyo yung tinuro ko? Laleyo. Kailangan dinideklara mo. Kaya yung kanta, ang lahat ng pangako, deklar mo. Kung hindi mo makabisado, kabisaduhin mo yung kanta at sumayaw ka pa. Diba? All the promises of God are yes and amen in Christ. The psalmist, alam nyo yung psalmist nga kinakanta din The psalmist isn't whispering. He's declaring it aloud even in the face of danger. Lalo na binabanggit nila itong Psalm 91, nasa danger sila. Diba hindi babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan sa Kanya? So, Psalm 91, kung kakabisaduhin nyo to, lalo na in danger, andoon yung proteksyon ng Panginoon. Kasi naniniwala ka sa Kanya. Di ba ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, I believe, naniniwala ako, and therefore I spoke. Naniniwala ako, and therefore, babanggitin ko, idideklara ko, sasabihin ko, laleyo, the power of confession. Kaya sabi ko sa inyo lahat ng promises sa Bible, kabisaduhin ninyo. Dahil may mga time na kailangan nyo. May mga time. Lahat doon, merong magmamat sa pangangailangan ninyo. At habang dinideklara mo ang salita ng Diyos, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Amen? Pakikinggan ito ng Lord. Now, next. Psalm 91 uli, ang pag-aaralan naman natin ay ang refuge. I will say of the Lord, He is my refuge.
Ang refuge, ang Hebrew niyan ay, sabihin nyo nga makase. Ibig sabihin nun, shelter or tirahan. It is trust, a place of hope. Ang pag-interpret po ng scripture, minsan, hindi lang siya yung basta binasa mo. Hindi. Pati ang cultural background nito, aalamin mo. So ano ang cultural background nito? Bakit ito sinabi ng psalmist, no? Refuge niya ang Lord. At bakit kailangan nating malaman yung meaning nito? Babasahin na din natin yan. Ang sagot ay nasa scripture din. Joshua chapter 20 verse 1 to 6. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod, kandungan. Sa English, cities of refuge. Ayon sa sinabi ko kay Moses. Ano yung silbi ng cities of refuge o lungsod, kandungan? Mas mahirap pa pag Tagalog lungsod ng kandungan. Mas madali yung cities of refuge, no? Tuloy natin. Bakit pinagagawa ng Lord ng cities of refuge? Ang makapatay ng di sinasadya. No? Meron bang pangyayaring ganyan? Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. No? Siyempre, pagka yung tao nakapatay, halimbawa, nagpapalakul siya ng puno. Pamaya-maya, kung mawala yung talim, biglang, hindi sinasadya, napatay ng tepok. Hindi naman niya gusto mapatay yun eh. Ngayon, syempre, yung mga kamag-anak nun, maghihiganti. Maghihiganti yun. Gano'n naman nung araw, di ba? Parang barbaric higantihan, di ba? Next, verse 4. Maaari siyang tumakbo, yung nakapatay na hindi sinasadya. Maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papapasukin siya at doon patitirahin. Yung palang nakapatay ng hindi sinasadya, tatakbo siya sa city of refuge. Sasabihin niya doon sa Levites, ganito po nangyari. Nagtadtad po ako ng mga puno, biglang lumipad po yung talim ng palakol. Napatay ko po yung kapitbahay namin. Papapasukin siya sa city of refuge. Doon, ipoprotektahan siya. Kakatok siya. Tulungan niyo ako. Mind you ha, baka naman sadyain nyo. Hindi. Hindi sinasadya. Diba yung mga nagda-drive, sino driver dito? Yung biglang, okay naman yung takbo mo, mabagal. Bigla na lang may tatawid, bam! Tapos biglang, hindi mo sinasadya. Diba? Ganun yung parang ganito yung nangyari. Next. Kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang di sinasadya at hindi bunsod ng galit. Wala, kumbaga, hindi ko talaga sinasadya eh. So, iingatan siya doon. Next, mananatili siya roon hanggang salitisin sa harap ng mga taong bayan at hanggang hindi namamatay ang pinakapunong pari na nanunungkulan ng panahong iyon. Kung mangyari ito, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya'y nakapatay. So, safe ba siya sa refuge? Yes, safe siya sa refuge. Just like us. Paano just like us? Hinahabol tayo ng dyablo at kinokondena. No, dahil tayo ay makasalanan o may mga nagagawa tayong kasalanan. Kailangan natin ng refuge. The truth is, the reality, we become sinners not by choice, but by chance. Hindi natin piniling maging makasalanan. Gusto mo ba makasalanan ka? No.
by chance. Kailan yun? Naging makasalanan ng tao nung nag-disobey si Eva at si Adan. Yung kasalanan na yon sa lahat ng mga ipapanganak na tao, nasa hibla na ng tao ang kasalanan. So, tayo ay naging makasalanan by chance. Hindi natin ito pinili. Amen? So, tingnan natin sa Romans chapter 5 verse 12. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. See? Kailan dumating ang kasalanan? Nung lumabag si Adan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nasa hibla ng tao yung kasalanan. Another reality, we don't become sinners because we sin. We sin because we were already been sinners. Okay? Nakuha nyo? Naging makasalanan ng tao o gumagawa ang tao ng kasalanan dahil ang nature niya ay makasalanan. So, kailangan talaga, kumbaga, hahabulin talaga ng dyablo ang tao eh. Makasalanan ka. Makasalanan ka. No, hinahabol tayo ng dyablo. Psalms chapter 51 verse 5 and 58 verse 3. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. And Psalm 58, even from birth, the wicked go astray, from the womb they are wayward, spreading lies. Isipin mo, pinagbubuntis pa lang ng ina ang tao ay makasalanan na. Grabe naman yan, pastora. Ano ba naman yan, makasalanan ako? Ang bait-bait ko nga. Yung pagkasabi mo ng mabait ka nga, nagmamalaki ka na. Self-righteous ka na. Di ba? Di ba? Sino ba ang ama ng kasinungalingan? Sabi sa John 8:44. Ha? Ang dyablo. Oh, ang baby, nagsisinungaling na sa sinapupunan pa lang. Nagsisinungaling na siya. So, sino ang ama? Ang dyablo. Amen? So, kung makasalanan tayo by chance, kailangan may tatakbuhan tayong refuge. Sino ang city of refuge? Nating mga tao. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang tatakbuhan natin. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon kong tagapagligtas dahil ayoko ng buhay na makasalanan. Nakakagawa ako ng kasalanan kasi ito yung kabayaran ng mga mali no nagawa noon. Pero Panginoong Jesus, salamat sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito binigay mo yung buhay mo para ako ay maligtas. At dahil doon, ang luma nating pagkatao, yung nature natin? Noong una, sinful. Yung sinful nature na yon, patay na. Nung namatay si Jesus. Nung nabuhay si Jesus, kasama tayo nabuhay. Bago na tayong nilalang. Sabihin mo nga, I am a new creation. I am a new creation. Hindi na ikaw yung makasalanan. Yung nature ng Diyos, nature mo na rin. Ano ang nature ng Diyos? Holy and righteous. Kapatid, beloved, you are holy and righteous. Amen? Minsan-minsan, pumipitik yung mga dati mong nakakagawa ka na mali. Oo, ang tagal ba naman na nasa hibla ng dugo natin yung kasalanan. Pero, gumising ka, hindi na ako yan. Bago na ako nilalang. Holy and righteous na ako. Kaya walang anak ng Diyos na nagbababad sa kasalanan.
Bakit? Hindi na siya yon. Binago na siya ng Panginoon. Amen? Hindi ko kayo pinapagalitan. Baka akala nyo pinapagalitan ko kayo. Hebrews chapter 6 verse 18 NLT. So God has given both His promise and His oath. Yung oath din, yung covenant. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. No? Hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Amen? Sabi nga nila, meron bang hindi kaya ang Diyos? Ano sagot? Ha? Ano ang hindi kaya ng Diyos? Magsinungaling. Hindi kaya ng Diyos yun dahil siya ang katotohanan. Therefore, we who have fled, yung tumakbo, tayong tumakbo, who have run to Him for refuge, kanino tayo nag-run? Kay Jesus, can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Meron tayong confidence. Meron tayong hope. May pag-asa tayo kay Jesus. Amen? Yung covenant, yung promises niya, okay. Tutuparin ng Diyos. Yung covenant niya, tinapos na ni Jesus Christ. Kaya tumatakbo na tayo kay Jesus Christ. Amen? So, hindi kayang, kumbaga ang Diyos, pag sinabi niya, sinabi niya. Pag pinangako niya, pinangako niya. O, sige, bibigyan ko kayo, ano-ano ba yung mga promises ni Lord? No? Bibigyan ko lang kayo ng at least 3 important promises of God when we run to Jesus as our refuge. Taas nga ang kamay, yung tumakbo na sa Panginoong Hesus. Amen? Lahat ba? Amen. So si Jesus Christ lang ang refuge natin. Dahil sa Kanya, makakatagpo tayo ng tirahan, kapahingahan. Amen ba? So number 1, ano yung promise ni Lord? Forgiveness. No? Binigay niya sa atin yan. Colossians chapter 2 verse 13. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ. For He forgave all our sins. Nabuhay tayo kay Kristo at pinatawad na lahat ng ating kasalanan. Sino rito ang forgiven na? Amen. Sabihin nyo nga, pinatawad na ako. Pagkatapos kang patawarin ng Diyos, isa sa promise din ng Lord, eternal life. 1 John chapter 5 verse 11 to 12. And this is the testimony that God has given us what? Eternal life. And this life is in His Son. Sino yung Son? Si Jesus. He who has the Son has... Kung nasa iyo si Jesus, meron ka ng buhay. He who does not have the Son of God does not have life. Kung wala pa kay Kristo, walang buhay. Kaya tumatakbo tayo kay Jesus. So, pinatawad na tayo, binigyan na tayo ng eternal life, at ito ang pinakamaganda sa lahat. We become children of God. A child of God. John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, yung tumanggap sa Kanya, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Sa lahat ng naniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus, siya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Basahin natin ulit sa Tagalog yung Hebrew chapter 6 verse 18. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at ang panunumpa, ay hindi magbabago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga, yun yung refuge, nagpakalinga sa Diyos, ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya
ang ipinangako niya sa atin. So matibay yun. Amen? Matibay yung pangako ng Diyos na yun sa atin. Amen? Kung pinapaisip ng dyablo sa atin na tayo ay mahina at kinokondena tayo sa mga mali natin nagagawa, may reminder ang Bible sa atin sa Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation. Ano yung sabihin ng condemnation? No guilt, no? No guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus. Wala na raw condemnation. No? Kasi ang dyablo, ano yan? Kunwari ka pa, pa-attend ka pa ng church. No? Kanina lang, may ginawa ka. Hindi tama, kinokondena ka ng dyablo. Malinaw sa salita ng Diyos, there is now no condemnation. Pag ikaw ay nakakristo na, no? Patayuan mo, ako ay forgiven, ako ay anak ng Diyos. Amen. Wala na ang luma kong pagkatao. Ako ay binago na ng Panginoon. At kapag lumalapit ang temptation, no? Hindi ko kaya yung temptation. Oh, tukso, layuan mo ako. Tandaan mo tong verse na to. Greater is He that is in you that He is in the world. Mas makapangyarihan yung espiritu na nasa iyo kaysa yung espiritu na nasa mundong ito. Amen? 1 John 4:4 yon. Sino ba yung espiritu na nasa loob mo? Ang espiritu ng Diyos. Holy Spirit. Kaya kapag lumalapit ang tukso, lumalapit ang kasalanan, mas makapangyarihan ang espiritu ng Diyos na nasa akin kaysa yung espiritu na bumubulong sa akin at saka layuan mo. Takbo. Takbo. Naalala niyo si Joseph? Nung inaano siya ni Potiphar? Joseph! Halika rito! Joseph! Ano ginawa ni Joseph? Makapangyarihan ang nasa akin. Lapit siya na lang. Ganun ba? Ganun ba ginawa ni Joseph? Ganun? Ay, ang ganda naman ito. Huy, ang ganda na napapanood ko sa social media. Oh, wow! Hindi, makapangyarihan. Ganun ba? No! Sarado mo. Hindi. Run. Si Joseph tumakbo. Layo. Lumayo ka sa kasalanan. Hindi na bagay sa'yo yun. Hindi na para sa'yo yun. Hindi na ikaw yun. Amen? Kung kinukundina ka ng dyablo, kung patay ka na sa dati mong pagkatao, sino pa ang hahabulin ng dyablo? Meron pa? Wala na. Wala na. Hindi ka na mahahabol. Patay na yung dati mong pagkatao eh. Tama? Hindi ka na mahabol. Bago ka na eh. Tama ba? Amen. So, refuge is not a building. It's a person named Jesus. Your safety isn't in hiding from your sin. Kung baka malaman nila may ginawa akong mali. Nakakahiya pag malaman nila. Kinukondena mo na yung sarili mo. Tandaan mo, pinatawad ka na ni Jesus. Amen? It's indwelling in His presence. Yan yung safety mo. Pagka nagdodwell ka sa Panginoon. Amen? Pagka tumitirang ka, tumakbo ka sa refuge ng Panginoon mo, sa Kanyang presensya, nandoon ang peace. Nandoon ang kapayapaan. Amen. So kanina nabanggit natin, tatakbo yung mga Israelita sa cities of refuge. Ilan yon? 6. Ano-ano ba yung mga cities of refuge na yun? Tingnan natin itong mapa na to. Kadesh, Shechem, Hebron, Bezer, Ramoth, and Golan. Sa Kadesh, ang meaning niyan, sanctuary. No, yan yung asylum. A place of asylum.
Ang Shechem means shoulder. Sa Shechem, si Joseph, dyan din dilibing. Dyan din yung place ng Jacob's well. Dyan din natagpuan ni Jesus yung babae, yung well, dyan sa Shechem. Ang Hebron means fellowship. Dyan sa Hebron, nilibing si Sarah at saka si Abraham. Bezer means fortress. Ramoth means highly exalted. And Golan means rejoicing. Ano naman ngayon yan, Pastora? Alam nyo, there are no insignificant details sa Bible. Amen? So, tignan nyo yan, ha? Tignan nyo yung mapa. Pag ganon, magmula sa Kadesh. Tignan nyo mabuti yung mapa. Titignan natin ngayon, ano ba ang meaning ng mga cities of refuge na yan. You can find sanctuary, Kadesh. You can find sanctuary on the Lord's strong shoulders, which He offers in fellowship. He is our fortress, and He highly exalts us above all our troubles with great rejoicing. Napinta mula sa pangalan mula sa names ng city of refuge ang pangalan ni Jesus Christ. Bumaba siya sa atin at inoffer ang kanyang strong shoulder. Sabi diyan shoulder, di ba? Strong shoulder. Na kapag ka meron kang malaking pag-aalala, na meron kang problema, no? Andiyan yung balikat ng Diyos, ino-offer niya sa atin. Amen? May time na hindi mo masabi kahit sa magulang mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, na meron kang hindi masabi sa kanila. Pero sa balikat ng ating Panginoon, kaya mong sabihin, Lord, eto na po, tulungan niyo ako. We can lean on His shoulder and cry. It's a safe and comforting place. What a beautiful picture of a good shepherd rescuing his lost sheep. Kung nawawala na tayo, andyan yung balikat ng Diyos. Anak, di ka, kailangan mo yung balikat ko. Anak, nahirapan ka na ba? Nandito yung balikat ko. Anak, nabibigatan ka ba? Nandito yung balikat ko. Jesus' shoulder isn't just strong. It's sacred. It's where the weary lean and the broken cry. Not just a place to rest, but a place to release. When the world turns cold, His shoulder stays warm. Kung tinatalikuran ka na ng mundo, beloved, ang Diyos hindi tatalikod sa iyo. Huwag mong isipin na walang nagmamahal sa iyo. Dahil ang Diyos laging nagmamahal sa iyo. Amen? Kung na-anxiety ka, nade-depress ka, andyan ang balikat ng Diyos. Pwede mong iyakan. Pwede ka magpaakap sa Diyos. At kung ano man yung pangit na naiisip mo, kalimutan mo yan. Dahil kayang-kaya ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan. Iko-comfort ka niya sa panahon na lugong-lugo ka, lungkot na lungkot ka. Amen ba? Lahat tayo nangangailangan ng tagapag-comfort sa atin o tagapag-ingat o yung tutulong sa atin. Ang tao mag-fail, pero ang Lord hindi. Amen ba? Ang sabi nga sa Psalms 46, verse 1, God, sabay-sabay tayo, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Siya yung refuge natin. Siya yung kalakasan natin. At siya yung tulong. Kung ano yung present mong kailangan, siya lang ang may kakayanang tumulong sa'yo. Siya lang ang may kakayanang magprotekta sa'yo.
Kaya lagi tayong mag-dwell in His presence. Amen? Kung meron tayong pinagpe-pray, tandaan mo, gusto ng Lord na maging masaya ka. Gusto ng Lord maging maayos ka. Paniwalaan mo yun. Amen? Psalms chapter 91 verse 2, uli. Kanina refuge, ngayon naman ay fortress. Ang Hebrew word ng fortress ay matsud. Matsud. Napapanood nyo ba? Sino rito nanonood ng C-drama at K-drama? Wala. Korean drama at Chinese drama. Ayan, isa lang. Ha? O nakapanood na ba kayo nung yung mga kaharian, yung mga castle-castle? Nanood kayo niyan? Di ba sa mga castle-castle, mayroon silang yung parang yung mataas na yung parang place na ganyan. Yung city nila, nakapaloob na ganyan. No? Sabihin, meron silang mataas na pader. At doon sa pader na yon may mga nagbabantay na ganyan. No? Hindi nakakapasok yung mga kalaban dahil doon sa fortress na yon. No? Sila? Kumbaga yun yung pananggalang. Kahit na sa mataas na lugar yun, elevated yung lugar na yun yung fortress na yun, talagang mataas yun. Kahit na bumato ng pana yung kalaban, nagpipili. Kasi mataas yun, yung wall na yun. Alam nyo, nung 2019, pumunta kami sa Holy Land. At hinanap ko yung picture na yun. Alam ko, nakuhanan ko yung Jerusalem fortress. At ito yun. Yan, kuha po sa cellphone ko. Jerusalem fortress. Talagang mataas. Matibay. Bato talaga. Pag ginanon mo masasaktan ka. Alam nyo, 1,000 taon na yan na nandiyan yung Jerusalem fortress na at hindi nagigiba. Hindi siya nagigiba. God is not just a shelter, but a fortified stronghold, impenetrable and trustworthy. Matibay siyang pananggalang ang Diyos na kung hinahabol ka kahit ng Bombay, hinahabol ka ng Jorit, hinahabol ka ng 6'5", pananggalang natin, Lord, kaya ko to. Magpo-provide ka. Pananggalang mo ang Diyos. Hinahabol ka ng mga pasin mo, Lord, pananggalang ko, ikaw lang. Amen? Siya ang pananggalang natin. Safe tayo sa Kanya. Kasi fortress natin ang si Christ. Amen? Kung meron nagagalit sa'yo, yung mga nagmamarites sa'yo, Lord, pananggalang kita. Okay lang si Marites, pananggalang kita. Hindi mo ko pababayaan. Darating ang panahon, makikita nila ang katotohanan. Hindi ako yung sinasabi nila na yon. Amen? Amen? Yan. So, ang buti-buti ng Panginoon. Ang sabi kanina doon sa 'di ba sa Hebrew, yung refuge hangga't hindi daw namamatay ang high priest, hindi pwedeng kantiin yung nagtago sa refuge at yung nasa fortress. Beloved, sino ang high priest natin? Namamatay pa si Jesus Christ? Na nasa langit? Hindi. So kung na kay Kristo tayo, forever tayong nasa Kanyang pagkalinga. Forever tayong nasa Kanyang pananggalang. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan. Ano mang kinakaharap natin, magulo na talaga yung mundo Sa totoo lang, ang mahal na ng bilihin. Minsan, hindi mo alam. Yung dating 1,000, kahit pa paano, ganyan yung plastic mo. Ganyan. Ngayon, maliit na lang.
Ha? Parang barya na lang ang 1,000 ngayon. Tama ba? Tama? Hindi natin alam yung mangyayari. Hindi natin alam ang future. Pero lagi natin tatandaan, si Jesus Christ ang ating refuge and our fortress. My fortress, God, my unshakable stronghold. Fortress in Hebrew means fortified stronghold, high and secure. Mataas yan. Ang cultural background niyan, lahat ng ancient cities, no, nung araw, talagang pagka merong isang city dyan, talagang meron yan fortress. Para lahat ng nasa loob ng city na yon hindi mapapahamak. Amen? So example, o yung biblical imagery. Example, si King David, hinahabol ni King Saul. Diba? King Saul. Hinahabol siya. Nagtago siya sa fortress. At nung pagtago niya sa fortress, sinabi niya sa Psalm 18 verse 2, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." So, ulitin nga natin. 1, 2, 3, read. "The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." Bagamat si David ay maraming kinakaharap na battle sa buhay, hindi siya bumitaw. Bakit? Kasi alam niya ang Diyos ay ang kanyang fortress. Ang Diyos ang kanyang refuge. Beloved, tanongin kita, ikaw ba? Fortress mo ba si God? Ikaw ba? Refuge mo ba si God? So kahit anong kakaharapin natin sa buhay, anuman journey natin sa mundo, tandaan mo, nakatago tayo kay Kristo. Pag dumarating yung panghihina, napapagod tayo, banggitin lang natin yung Psalm 18:2 o kaya yung Psalm 91. Mapapaalalahanan na tayo nito na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tingnan natin, paano natin naging fortress ang Panginoong Hesukristo. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 3, "For you died to this life." Patay na ba tayo sa buhay na ito? Yes, dahil tayo ay nakaninong buhay. Sabi nga sa Galatians 2:20, di ba? Hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin. Nabubuhay na tayo kay Kristo. Sabi diyan, "For you died to this life and your real life is hidden with Christ in God." Yung hidden, nakatago, fortress. Nakatago tayo kay Kristo. Amen? Kapag ka nakatago tayo kay Kristo, pag nasa fortress tayo ni Kristo, protected tayo. Hindi tayo kayang kantiin ng kalaban. Hindi tayo kayang kantiin ng dyablo. O kung sino mang mayroong naiinggit sa atin, we are safe and protected. Hallelujah. When life feels like a battlefield, run to God, our fortress. You are not alone. Hindi ka nag-iisa. The battle is the Lord's. Bahala si Lord. Ang totoo, pinanalo na ni Kristo para sa atin. Ang kailangan lang, maniwala tayo. Ang kailangan lang, huwag tayong mawala sa Kanya. Huwag tayong ma-defocus. Amen? So natapos na natin yung refuge. Natapos yung I will say of the Lord, yung fortress. Ngayon naman, Psalm 91 verse 2 uli. "My God, Elohim, in Him I will trust." Ang Elohim, ang first mention niyan ay makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 1. Diyan natin makikita ang Elohim. Ang God dyan, in the beginning, God created the heavens and
the earth. Yung God dyan sa Hebrew ay Elohim. Ang Elohim ay plural. Ibig sabihin, one God, three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Plural. It is a mystery. Ano yun? One God, tapos may tatlong persona. Ang liwanag mo, pastora. Hayaan mo, pagdating sa langit, may papaliwanag yun sa'yo. Kasi mystery yun. Amen? Gusto mo na malaman ang sagot? Ha? O ikaw muna mauna. Antayin ko yung rapture eh. Ha? Mauna ka, gusto mo? Huwag na muna. Ha? Antayin na lang muna natin yung rapture. Ang Elohim, it is God's title. Titulo ng Diyos na manlilikha. Kanina nabanggit ni Pastor Balyo, I am, di ba? Pag alam niyo po ba, sa Genesis chapter 1 verse 1, Elohim, God, no? God nandyan. Nagbago yun pagdating ng Genesis chapter 2 verse 4. Sabi dyan, this is the history of the heavens and the earth when they were created. In the day that the Lord God, nakita mo? Kanina, sa Genesis, at saka doon sa Psalm kanina, God lang. Dito sa Genesis chapter 2 verse 4, Lord God, Yahweh, Elohim, made the earth and the heavens. Biglang naging Lord God. Alam niyo kung kailan? Nilikha muna ng Diyos lahat ng pangangailangan ng tao. At nung nalikha na ang mundo, nalikha na ang tubig, ang buwan, ang araw, ang halaman, ang hayop, lilikhain na niya ang tao, naging Lord God. Bakit? Ang Elohim, Diyos na manlilikha, title eh. Pero ang Yahweh, personal God. Naalala niyo, sinabi ko, verb yan, dahil naglilikha na niya ang kawangis niya, kailangan meron siyang connection sa tao. Kailangan may intimate relationship sila. Kasi nilikha tayong kawangis ng Diyos. Amen? Kaya hindi siya nananatiling God lang. Hindi siya nananatiling, kinreate na lang kita. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun ang Diyos. Kaya pagdating sa Genesis 2:4, naging Yahweh Elohim. Kasi lahat ng lakarin mo sa buhay, may pakialam ang Diyos. Anong pakialam yon? Minamahal kita, anak. Tinatanggap mo ba? Pag tinanggap mo, nandiyan ang pagpapala. Pwedeng tanggihan. Pero kung tinanggap mo ang proteksyon niya, di ba pagka tinanggap mo, ang kaligtasan, para sa lahat eh. Pero hindi lahat maliligtas. Nakuha niya? Sino lang ang maliligtas? Yung naniwala at tinanggap ang Panginoong Hesus. Pero ang kaligtasan para sana sa lahat. Nakukuha ninyo. Kaya kung kayo ay na kay Kristo na, meron ng, kumbaga, nagkikare na sa inyo si Lord. Minamahal ka ni Lord. Iniingatan ka ni Lord. Pinoprotektahan ka ng Panginoon. Kumbaga sa magulang, di ba ang mga magulang, di pa kumakain yung mga anak ko, kailangan magluto ako, kung di man bumili ako sa labas para makakain siya. Mas lalo ang Diyos. Sa nakikitang sitwasyon sa buhay mo, may pakialam siya. Amen? Amen. So next, yung in Him, sa Psalm 91 verse 2 uli, in Him I will trust. Sa Kanya magtitiwala ako. Ang trust sa Hebrew ay batak. Ibig sabihin, confidence, security, and bold reliance. Kaya nga sabi ko kanina, trust is not automatic. It's a decision. Hindi ipipilit ng Diyos ang kaligtasan sa iyo. Hindi ipipilit ng Diyos na poprotektahan kita kasi hindi naman manipulator si Lord eh. Nasa desisyon mo. Kung tatanggapin mo ang Panginoon
na tagapagligtas mo. At tatanggipin mo yung proteksyon na binibigay sa'yo. Amen? Tinatanggap ba natin? Amen. So, ano ba yung dapat nating pagtiwalaan? Marami tayong dapat pagtiwalaan. Ano yung dapat nating pagtiwalaan? Yung finished work ni Jesus Christ. Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, ano sinabi niya? Finished! Diba? Ang totoo, pagka sa Hebrew mo titignan, finish lang eh. Supplied lang yung it is eh. Finished. Yun lang ang sinabi niya. Tetelestai. Yun lang yung sinabi niya. Finish. This verse is the culmination of Jesus' earthly ministry. Katapusan na ng earthly ministry ni Jesus. And this sacrifice on the cross, it emphasizes that his death was not a defeat but a triumph, a complete payment for the sin of the world. Amen? Sinabi niya, finish, tapos na, jablo, talunan ka na, wala ka na magagawa sa lahat ng mga beloved, sa lahat ng mga sasampalataya sa akin. Tapos na ang laban. Amen? Wala nang dapat ilaban. Tinapos na lahat ni Kristo. Yaan ang pagtitiwalaan natin. Wala nang iba. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa iyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Kung ano ang sinimula ng Diyos sa iyo, ipagpapatuloy niya yan hanggang muling pagbabalik niya. Malapit na yung pagbabalik niya, nararamdaman niyo na? Nababalitaan niyo na ba yung mga earthquakes? Sabi July 5, sabi sa Japan, natuloy ba? Hindi, di ba? Kaya walang nakakaalam eh. Huwag kayong maniniwala doon sa mga yung hula-hula. Ang Diyos lang nakakaalam ng lahat. Amen? Huwag kayong naniniwala sa mga pungsoy-pungsoy. Hindi yun ang pinagtitiwalaan natin. Ang salita ng Diyos. O, hulaan kita. Oy, hulaan mula. Nasa Diyos ako. Nakikristo ako. Kaya maniniwala sa mga hula-hula, mga pungsoy-pungsoy. Wala na yan. Cast out mo. Ano yung nandyan? Kasi you have the authority. Amen? Nasa iyo na authority. Nasa iyo na si Kristo. Kaya kahit na anong spirito na nandyan, you can cast them out. Amen. Amen. Kaya, tandaan mo, itong promise na ito, ang ganda, hindi ka bibitawan ng Diyos. Ano man ang sinimulan mo, kakaharapin mo, iingatan ka niya at hindi ka niya pababayaan. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Sa Texas lang nanood ba kayo ng news? Dati, sa Texas umulan. Torrential rain. Nagkaroon ng flash flood. 27 na yata ang namamatay at ang dami ng missing people. Alam ko sa Pilipinas lang yan Bet ngayon, pati sa Western countries meron na. Pati sa Europe meron ng mga baha-baha. Mga bulkan na natutulog ay bumigising na. Bakit? Bakit halos sabay-sabay yan? Ha? Bakit naghihigpit sa US ngayon? Ha? Bakit nagkakaroon ng war? Bakit? Ba't kung kailan naman sabay-sabay halos? Ano sabi? Pag nakikita mo na ang mga ganitong senyales, birth pains ito. Ang salvation natin, andyan na, right at the door. Ibig sabihin, malapit na ang kanyang pagbabalik. Malapit na. Tayo yung nasa last generation. Tayo yung makakakita, tayo yung makakaranas ng pag-rapture. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag niyo munang tanungin yung yung Trinity, kung antayin niyo na yung rapture. Di ba? Amen ba? So sabi sa Hebrew chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Looking unto Jesus, the author and finisher
of our faith. Huwag tayong madede-focus. No? Huwag tayong madede-focus. Kapag ka mayroong hain, maganda naman ito eh. Ito maganda din. Tandaan ninyo, lagi niyong pipiliin kung saan. Lahat ng mabuti galing sa Diyos, di ba? Good and perfect gifts galing kay Lord. Kayo ang mamimili, yung good ba ang gusto mo o yung perfect gifts? Yung perfect gift, kasama mo si God doon. Yung good, parang good lang, parang dito lang sa mundo. Pero piliin mo yung perfect gift. Yung kasama mo palagi ang Diyos. Amen. So wag tayong madede-focus. Amen? So ang tuon lang natin, sino? Si Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Now, basahin natin muli ang Psalms 91. Sabay-sabay na tayo rito. 1, 2, 3, read. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So kita nyo, bawat word dyan, pinaliwanag natin. Amen? So sana, 1 and 2, next week, kabisado nyo na. Dahil magmumove na tayo sa susunod na verse next week. Pero syempre, hindi matatapos ang ating mensahe without the beloved walk o ang life application. So, practical life response. Number 1, don't run to control or comfort. Run to Christ as your refuge and fortress. Ang ibig lang sabihin niyan, huwag mong gawin sa sarili mong kakayanan. Unahin mo ang Diyos. Run to God. Next, remind your soul daily, I am not alone, I am not exposed, I am covered. Now, next, start your day dwelling. Sit in His presence before stepping into the world. Bago, pagkising mo pa lang sa umaga, Lord, thank you. Thank you sa bagong buhay. Salamat, protektahan mo na ako. Kung gusto mo, banggitin mo ang Psalm 91, Psalm 23, kung anong verses, ang mga promises ni Lord, banggitin mo yun. Unahin mo ang Panginoon, paggising mo pa lang. Next, when anxiety rises, declare Psalm 91 aloud. Faith grows when it is voiced. Amen? So, ang ating beloved thought. Sabay-sabay po tayo. Christ is my refuge and fortress. I am forever safe. Amen. So, thank you, Lord. Ang ganda po, no? Verse 1 and 2 pa lang, ang ganda na. Ang dami ng revelation. Sobrang ganda. So, tayo po ay yumuko. At para po sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, inaanyayahan ko po kayong manalangin ng malakas at tanggapin ang Panginoong Hesukristo na siya lamang ang refuge and fortress ng buhay natin. Sumunod kayo sa aking panalangin. Panginoon, nalalaman ko po na ako'y makasalanan. Pero salamat. Binigay mo ang iyong buhay upang maging kabayaran. At ako ngayon ay pinatawad na sa lahat ng aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob. Salamat, isinulat mo na rin po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Banal na Espiritu, manahan po kayo sa akin. Ituro niyo po ang landas ng pagbabago. Banal na Espiritu, kayo na rin po ang maghari sa aking buhay. Sa inyo ko po pinagkakaloob ang lahat-lahat ng sa akin. Salamat po, Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah. Panginoon, salamat po. You are our refuge and our fortress. Sa inyo, kami po ay
mayroong kanlungan, kami po ay safe and protected. Salamat, Panginoon. Lord, ano man po ang nasa isip po namin ngayon at nakakagulo ito sa amin, kayo po, Panginoon, ang kapayapaan namin. Bigyan niyo po kami ng mapayapang isip, mapayapang puso. At panalangin ko po, Panginoon, ang lahat na may mga pinagdadaanan. Kasama po kayo ng mga kapatid ko na mayroong pinagdadaanan. Hindi niyo po sila pababayaan. Sa mga mayroong mga nire-request, prayer request, thank you, Lord. Alam niyo ang mas nakakainam at nakakabuti sa aming mga kapatiran. Salamat po, Panginoon. Hawakan niyo yung mga katawan niyo na mayroong sakit. Sa pangalan ni Jesus, Espiritu ng sakit, in Jesus' name, umalis ka sa katawan ng aking kapatiran sa pangalan ni Jesus. Dinudurog kita, Espiritu ng sakit. Migraine, tumor, cancer, diabetes, o anumang sakit na meron sa kapatiran ngayon, in Jesus' name, wala kang karapatan sa katawan ng aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus, healing flows right now in Jesus' name. Tanggapin mo, kapatid, ang kagalingan nagmumula sa Panginoong Jesucristo. By His stripes, you are healed in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng naniniwala sa pangalan ni Jesus ay tumanggap na ng kagalingan ngayon. Sa pangalan ni Jesus. And for no weapon formed against us shall prosper. And every tongue which rises in judgment, we shall condemn. Anuman tangka ng kaaway sa buhay namin ay hindi magwawagi sapagkat Panginoon, kayo ang tanggulan namin. Kayo ang aming kanlungan. Maraming pong salamat. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Lahat ng pangako mo sa